Pangamadlang sawsawera at sawsawera, anong oras na? Kaya naman, kapag 2:00 na, itapat nyo na ang mga telepono ninyo sa YouTube channel ni Queen Menemegle dahil umpisa na ng mga nagbabagang bardagulan dito sa pambansang bardagulan ng bansa dahil ang mga problemang hindi na kailangan palakihin ating harapin. Face up! Ngayong araw, panibagong two-part episode ang ating mapapanood at masaksikan ngayon. Ano kayang issue ang lulutasin natin ngayong araw? Abangan yan mamaya. Pero makakasama pa rin natin dito sa studio ang mga madlang sawsawero at sawsawera. At makakasama din natin ang ating mga taga-awat o referee na si G1 at G2. Andyan din si Nabiwan at P2. Andyan din ang ating mahal na tagapayo, ating mahal na pangmalakasang trio tagapayo. Andyan si Atty. Lisa Aquino. Andyan din si Atty. Leonardo Acosta. Andyan din si Dr. Faith Alcantara and Dr. Hazel Santos. Andyan din sina Father Larry Perez and Father Joseph Castro. Sila ang ating pangmalakasang pinakamamahal na trio tagapayo. At eto na, para kumpletuhin ang ating show. Dahil ito na ang pambansang Chang ng Bayan at Prime Time Queen, Miss Chang Marian Rivera Dantes. Maraming salamat, Bubay! Ang issue natin ngayon, si tatay na mahilig manakit ng kanyang mga anak. Dahil tuwing wala daw kasama sa bahay, ang mga anak daw niya ang pinagdidiskitahan niya. Ang issue na kakaharapin natin simula ngayon hanggang bukas ay ang issue ni tatay na mahilig mapanakit. At bukas, ang issue naman ng mga nakasaksi sa pananakit sa kanyang mga anak. Nako. Masolusyonan kaya ang pananakit ni tatay dahil ang mga problemang hindi na kailangan malakihin ating harapin. Face up! Ang kapal na mukha mo, Romeo, hayop ka. Anong ginawa mo sa mga anak natin? Punong-puno sila ng sugat, tasa sa mga mukha. Kung ano-ano ang ginagawa mo sa mga anak natin, hindi ka na naawa. Mismo ako ang nakakita sa mga kawalang hiyaan ang ginawa mo sa mga anak natin. Ngayon, naghanap tayo din sa face up. Galit na galit daw siya sa kanyang asawa sa ginagawa sa kanyang mga anak. Hindi niya akalain ganito ang galit na binibigay niya sa mga anak nila. Tawagin na natin ang asawa ng nagrereklamo. Si Nanay Faith Ramos. Pasok! Face up! Hello, Nanay Faith. Hello po. Okay, Nanay Faith, pag-usapan natin ano yung nirereklamo ninyo. Kasi po, yung asawa ko po, mahilig po yung manakit. Maging po sa akin, sinasaktan po ko niyan. Hindi po niya. Tuwing lasing po yan, lagi niya po ako sinasaktan. Lagi mo po akong binubugbog, nagkakaroon po ako ng black eye, naaawat na po ako sa sarili ko. Hindi ko po alam bakit niya po ginagawa sa akin. Hindi ko po kayang tiisin kasi po mga anak ko po yung sinasaktan niya. Sinasaktan din po yung mga anak ninyo, ng asawa ninyo. Paano niyo po nalaman? Nung una po, hindi po ko naniwala sa sinabi po sa akin ng nanay ko. Mismo ang nanay ko pong nakakita na meron sinasaktan daw po yung
ng asawa ko yung mga anak ko po, hinahabol po ng itak sa kutsilyo. Ng asawa ko po yung anak ko. Hinahabol ng itak sa kutsilyo ng asawa mo yung mga anak mo. Bakit? Dahil nga daw po hindi pa daw po nakapagsaing. Paano po hindi makakapagsaing? Wala naman po siyang ibinibigay na pambili ng pangsaing. Wala naman, hindi pa po ako umuwi. Gabi pa po ako umuwi, 8:00. Yung asawa ko po, may trabaho din po. Siya naman po umuwi hapon. Tapos siya po dapat po ang bumibili ng pagkain namin tuwing hapunan. Ako po yung bumibili ng pagkain namin tuwing almusal hanggang tanghalian. Toka po kami yan. Pero po, imbis po siyang magbigay, siya pa po ang mananalaki sa mga anak ko. Hindi na po siya naawa. Nagawa niya na po ako saktan, pati yung mga anak ko, sinasaktan niya. Nung nalaman mo, Ate Pita, sinasaktan ng asawa mo yung mga anak mo, ano naramdaman mo? Nasasaktan din po ako. Pag uwi ko po ng bahay, umiiyak po yung mga anak ko. Puno-puno po sila ng suga sa braso nila, sa tuhod po nila. Ang babata pa po ng mga anak ko para pasaktan niya. Ilang taon na yung mga anak mo? Yung panganay ko po, 18. Yung panganay ko po is 20 years old. Yung sumunod po isang bata pa yung mga tapos nakikita na hindi pa wala po yung awang hayop na yan. Sumusobra na po kasi siya eh. Ako po kasi, pag uwi ko po ng bahay, nadadatnan ko, umiiyak ng mga bata, walang pagkain, hindi man lang nagsaing, hindi nagluto ng ulam. Siya po, inom po siya ng inom. May makapagkakataon po, hindi pa siya nakainom, pero ganun ulit po yun nangyari. Bad mood daw po siya. Wala daw po siyang sinahod. Paano walang sinasahod? Pinangsusugal, pinambibili ng alak. Ano ibibili niya ng pagkain? Hindi wala. Nako, eto na. Siya ang asawang mapanakit sa kanyang anak. Magpanakit din sa kanyang asawa. Tawagin na natin. Tatay Romeo Ramos, pasok! Base up! Alam mo ka mo, hayop ka! Ate Pate, minahon po kayo! Oh my God, Ate Pate! Kuya Romeo, diretsang tanong, nananakit daw po kayo ng mga anak ninyo at ng asawa ninyo pag nalalasing lang po. Sinungaling ka! Pag nalalasing lang, nananakit ka, kapal na mukha mo! Nasasaktan nyo na po yung mga anak ninyo. Hindi na po ba kayo naaawa sa mga anak ninyo? Hindi naman po araw-araw yung pananakit ko sa mga anak sa mga anak ko. Hindi araw-araw, ha? Pinagbuhatan mo nga ng kamay yung mga anak natin. Punong-puno na yung sugat. Sino gagawa nun sa kanila, mga kapitbahay natin? Mga kapitbahay nga natin, hindi sila sinasaktan eh. Pinagsasabihan lang sila. Tapos ikaw na tatay nila, kaya mo saktan ng mga anak mo. Mga anak mo, sarili mo yung dugo. May pagkakataon ba, Tatay Romeo, na pinagbuhatan mo siya na matindi? Pinagbuhatan mo patindi yung mga anak ninyo? Opo. Pang galit na galit po ko, wala pong pagkain sa bahay. Nagagalit po ako, pinagsusuntok ko po yung mga anak ko. Pinagsasabunutan ko po. Naiinis po kasi ako, wala pong pagkain, wala pong hinain sila na pagkain. Paano walang hahanda na pagkain? Wala kang ibinigay na pagkain. Ano ihahanda ng mga anak mo?
Ano ihahanda? Walang ihahanda kasi wala kang ibinigay na pagkain. Nako, okay? Bago pa man uminit ang ating issue ngayong araw, kausapin muna natin ang dalawa sa ating trio tagapayo. Attorney Liz Aquino. Maraming salamat siyang Marian. Marami ditong pwedeng ikaso kay tatay. Kasi ang pananakit dito kay nanay sa kanyang asawa, pwede yan kasuhan ng mabigat na kaso. Kasi asawa mo yan eh. Ang mga babae, hindi po yan sinasaktan. Minamahal po yan. Kasi yan po ay trust. Trust po yan. Pag minahal mo isang tao, dapat hindi po tayo mananakit. Kasi yan po ang tungkulin na natin mga lalaki, alagaan ng ating mga asawa. Mahalin. Hindi po natin sila pwedeng saktan. Oo. Isipin po natin, meron tayong dignidad sa sarili natin. Ang dignidad natin, hindi mawawasak kung narinig mo mismo, naniniwala kang kaya mong gawin. Diba? Marami din po pwedeng ikaso sa pananakit ng mga bata. Minor de edad po yung sinasaktan ninyo. Hindi po kayo naaawa. Kasi po ang mga bata pa po yan, sinasaktan ninyo. Hindi niyo po alam kung ano yung nararamdaman ng mga bata tuwing sinasaktan nyo sila. May mga point yan. Kunyari, paano na lang po mangyari, masaktan ang bata. Mabako po ang ulo. Kaya niyo po bang panagutan yun? Hindi naman po, di ba? Kailangan po kasi kapag oras may mangyari yung masama sa anak ninyo, kayo po mismo din ang mananagot. Kasi po kayo ang gumawa. Wala na pong ibang mananagot. Kasi kayo po ang magulang, kayo din po ang mananagot. Kayo iisip ng paraan para matulungan yung anak ninyo. Isipin nyo po, kaya tayo nabubuhay sa mundo para makagawa ng tama. Hindi tayo nabubuhay sa mundo para makagawa lang ng mali. Nabubuhay tayo sa mundo para makagawa ng tama at para makapag-spread ng happiness sa buong bansa na kailangan natin maging matatag kahit anong hirap natin, di ba? Si Ate Faith nagtatrabaho. Kayo po ano po yung ginagawa nyo? Pinanunugal niyo yung sahog niyo. Pinangbibisyo ninyo. Ano po ilalaan ninyo sa pamilya ninyo? Wala na po kayong ilalaan kasi inilalaan nyo na po sa mga bisyo ninyo. Hindi nyo po pwedeng walain sa sarili nyo sa pagiging isang ama ninyo ang pagmamahal ng mga anak. Kasi ang pagmamahal ng isang anak, panghabang buhay yung mananatili sa puso natin. Kasi tayo isang ama. Pa, yan ay isang panghabang buhay na tungkulin na hindi mawawala kailanman. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Liz Aquino. Kayo naman po, Attorney Leonardo Acosta. Para sa akin, ang tungkulin ng isang mga magulang, hindi yan nawawala pag isinilang na natin ng bata. Yan ay panghabang buhay na tungkulin. Panghabang buhay na tungkulin na ibibigay sa natin, sa mga anak natin. Kasi anak natin yan eh. Tungkulin natin yan. Diba? Tungkulin natin yan. Diba? Kasi minsan meron tayong pagkakamali na ginagawa, pero mali yung point na ang ginagawa natin. Diba? Isipin natin kung ano ang kaya natin gawin, kaya natin ibigay. Yung kaya nating gawin pa sa sarili natin. Diba? Isipin sana natin, Tatay Romeo, mali yung ginagawa natin. Kasi marami na tayong nasasaktan eh. Pamilya nyo nasasaktan pa. Pamilya nyo nagawa nyo saktan dahil sa mga bisyo ninyong ginagawa. Isipin ninyo, balik rin natin, kayo po ang sinasaktan. Tapos ang mga pamilya ninyo may mga bisyo. Ano po mararamdaman ninyo? Diba, yung nararamdaman ng asawa niyo at mga anak nyo, mararamdaman niyo din. Kasi hindi nyo po iniisip yung pakiramdam nila. Yung pakiramdam nyo po, yung ninyo lang yung iniisip ninyo. Kahit kailanman wala kayong narinig sa kanila dahil sila mismo kahit nasasaktan na sila, iniintindi ka pa rin nila kasi tatay ka nila, asawa ka niya. Ano lang iniisip nila? Ang iniisip ni Ate Faith,
yung pamilya nyo. Mabuo yung pamilya nyo. Hindi lumaking walang tatay yung mga anak nyo. Isipin nyo sana yun. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Leonardo Acosta, at maraming salamat sa ating mga mahal na trio tagapayo. Ngayon, Bubay, ikaw na muna para sa boto ng ating mga madlang Sausawera. Boto Bubay na. Go! Maraming salamat, Bu. Maraming salamat, Chiang Mayan. Okay, mga madlang Sausawera, na kanino ang iyong mga boto? Itaas ng mga placard sa nanay na sinasaktan mismo ng kanyang asawa, pati ang mga anak niya. O ang nasa pula na ang mapanakit na ama at mapanakit na asawa, na kanino ang iyong mga boto? Boto po ba na go? Puta. Nakikita naman natin siyang Marian, maraming nakataas na placard na kulay puti. Mas kumakampi sila kay na Ate Faith na kahit anong mangyari, babae pa rin yan. May karapatan yan. Kailangan respetuhin natin ang kababahian kasi asawa din natin yun. Yun ang ating boto, Bubay. Back to you, Chuck Marian. Siya naman ang nanay ni Mang Romeo na magpapatunay na may kasalanan din daw si Ate Faith sa nangyayari sa pamilya nila. Tawagin natin si Nanay Christiana. Pasok! Face up! Nanay Christiana. At po yung kasalanan ni Ate Faith, kaya po nagkakagulo ang pamilya ninyo. Kasi po yan, pabaya din po yan ina. Hindi po niya inaasikaso yung mga anak niya. Pagka-uwi po yan ng bahay, tulog na lang po yan. Hindi niya po inaasikaso, hindi niya naman po pinapaliguan, hindi niya pinapakain yung mga anak niya. Mismo po siya pabaya yung ina sa mga anak niya. Kaya dapat lang nangyari sa kanya yung nangyayari sa pamilya niya. Ay hindi po dapat tayo din gano'n, Nanay Christiana. Kasi hindi naman natin gusto yung nangyayari sa pamilya ninyo. Okay. Bago natin ituloy ang ating issue, kausapin ulit natin ang dalawa sa ating trio tagapayo. Father Joseph Castro. Maraming salamat siyang Marian. Sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, ang pagmamahal ng isang magulang sa anak, walang kapantayan. Paano na lang mismo ang mga magulang walang pagmamahal sa mga anak? Kailangan natin maging suspicious sa sarili natin na mahalin natin ang mga anak natin kasi yan ay greatest gift mula sa Panginoon at ibinigay yan sa atin para alagaan yung mga anak natin. Isipin natin yan na mali kasi tayo ang mga magulang. Tayo dapat ang alaga sa mga anak natin. Kasi tayo yung nagbibigay sa kanila ng buhay. Diba? Tayo nagpapakain sa kanila eh. Ano na lang iisipin nila, diba? Sana isipin natin may pagkakamali din tayo. Lahat tayo may pagkakamali. Ang pagkakamali, yan ay pwede pa natin yung patawarin kung kaya mong magbago. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, maraming salamat. Father Joseph Castro, kayo naman po, Father Larry Perez. Sa akin naman, hindi ibig sabihin na may kapababay, may pagkukulang kayong lahat. May kasalanan na. Diba? Lahat po tayo may kasalanan dito. Kasi meron tayong pagkukulang. Diba? Kailangan po may gabay tayo sa mga anak natin na hindi natin gumawa ng mga bagay na masama. Kasi lahat naman po tayo may ginagabayan eh. Lahat tayo may ginagawa. Lahat tayo may iniisip kung ano yun ating nararamdaman. Isipin dapat natin yun. Tao din tayo nasasaktan. Kung ano yung nararamdaman natin, sana maisip natin na mali yun. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Father Larry Perez. Siya naman ang kaibigan ni Ate Faith na magpapatunay na nananakit talaga siya.
mapanakit talaga si Kuya Romeo. Tawagin natin si Criselda Paras. Pasok! Face it! Face off! Face it! Face off! Ate Criselda, diretsahan tanong. Ano po yung pagpapatunay nyo na totoong nananakit talaga si Romeo? Totoo po yan kasi nakikita ko po sinasabunutan po niyang Romeo na yan, yung kaibigan ko, kapag po yan, pag inuutusan niya po yung bumili ng pagkain, uutusan niya lang po bumili ng pagkain, panigaw pa, sinasaktan niya na po, sinasabunutan niya, hindi niya lang sabihin ng dahan-dahan gagawin naman po yan ng asawa niya bakit niya po kayang saktan ng ganon? Nako! Ngayon, kausapin natin ang dalawa sa ating trio tagapayo na hindi pa nakapagsalita. Doktora Faith Alcantara. Maraming salamat, Chang Mayan. Marami kasi tayong sinasabi na kapag tayo nagkamali bilang isang magulang, lahat naman tayo hindi perpektong magulang sa mata ng mga anak natin. Pero sana ipakita natin may kabutihan din tayong ibinibigay sa mga anak natin. Hindi na lang puro pananakit. Ano na lang yung makikita ng mga anak natin, yung ginagawa natin sa kanila. Isipin natin na ng mga magulang tayo, hindi tayo makagawa ng mga bagay na nakakasakit sa kanila. Isipin natin, magulang tayo na gumagawa ng mga bagay na kaya natin ibigay sa sarili natin. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Faith Alcantara. Kayo naman po, Dr. Hazel Santos. Sa akin naman, lahat din tayo may pagkukulang. Yung pagkukulang natin, kailangan natin yun itugon sa ating sarili. May sarili tayong pakanan, yung mga sarili nating kapakanan, isipin natin. Kasi may mga pagkukulang tayong pagkukulang yung maitutuwid yan. Kung kaya mismo tayo, kaya natin magpatawad sa lahat ng kasalanan natin. Yun lamang po atin yan. Maraming salamat, Dr. Faith, Dr. Hazel Santos. Nako, maayos pa kaya ang problema ng pamilya ni na Ate Faith at Tate Romeo? Abangan bukas ang pagpapatuloy ng issue nila dahil issue naman talaga ito ang mga saksi sa pananakit ni Tatay Romeo sa kanilang mga anak ang ating pag-uusapan bukas. Dito lang yan sa mga problemang hindi na kailangan pang palakihin atin ang harapin. Face it! Face off!